kakaiba o buhay si Bangag. Inamin ni Kulasa Castro, ni Saltic Castro, mga kababayan, na sabi nga, maximum level of pain. Yes, no? Actually, diba? Maximum level. Sinasabi nga natin dyan, sukdulan ang pain niya due to diverticulitis na inamin naman nilang may sakit. Yes. Kaya nga ang mga tao ay galit na galit kay Bangag. Bakit bakit marami ang nagdarasal na si Bangag ay magurgur na? Oo nga naman. Anong ipinapahiwatig natin? Yes. Nating mga mamamayan kasi sukang-suka na dahil wala naman talaga silang napapanagot dito sa flood control project na gusto nilang kalimutan. Dahil sila mismo ang mastermind po. Kaya nga, ang wala mga talaga tao, mangyayari dyan sa crisis na nararanasan nila, sa kahirapan, and out of desperation, na ang last resort na lang ng tao, dahil hindi pa ayaw umalis ni Bangag, dahil sa kabila malabong umalis kahit na mategi ayaw pa rin. Kanyang kapatid na siya talaga ay addict kasi napupunan pa lang ng nanay niya, ay addictus na siya. So, ito yung reason kung bakit tayo desperate, kumbaga, desperado ang mga tao. Kaya gusto na lang, dahil hindi pa nagre-resign, hindi rin siya ma-impeach, dahil magkakasabwat sila. Kaya so, ang last resort ng taong bayan is sana magurgur na lang siya or kukulamin ko siya every 3 a.m. Gagawin nga natin yung online kulam na yan. Ayan, tinutuloy pala talaga niyo yun. At tayo ng ng accountability. Yes, transparency. Sa mga pinagagawa nilang fake news. Sobrang sakit ang nararamdaman ng taong bayan na kahirapan. Kaya nga ang last resort na lang na sana magurgur na. So ayan, ito nga ang tanong ng marami. Tegi na ba o humihinga pa ba talaga itong Presidenteng Bangag? Kasi nga, hindi nyo na rin masisisi talaga yung mga tao kasi gawa na rin na nga ng mga pinapalabas nyo. Kung tanim nyo man yan, kung plano nyo man yan, o di wow, sige. Pero, hindi nyo kasi talaga maiitanggi na may sakit itong presidente na to. Kasi inamin naman talaga eh. Tapos sinabi nga na gano'n na raw yung pain na nararamdaman. Imposible na kasing makapag trabaho kung gano'n ang nararamdaman niya. Kaya ngayon, sabi nga nito, ang takbuhan na lang talaga ng tao. Talagang yun na kasi yung gusto nilang mangyari na mategi na lang para matapos na tong lahat na to. Kasi wala nang aasahan eh. Kasi nga yung sa flood control, sa pagnanakaw, sila din eh. Sila yung mastermind, ano pang aasahan yun. Tapos ngayon, sa sobrang hirap talaga ng nararanasan, ang dami nga ngayong mga nagbablog na mga driver na nagsasabi na, BBM, salamat sa'yo. Tapos parang inaano nila, dahil sa'yo. Dati kaming driver, ngayon tambay na. Pati mga asawa namin na wala na, mga ganon. Alam mo yung dinadaan nilang nila kasi ganyan yung mga Pinoy. Dinadaan na lang sa biro, pero totoo. Kasi ayun nga mga tracking, sabi nila talagang, kesa tumakbo sila at wala rin naman silang kikitain, ihinto na lang nila yung truck nila para mga ganon ang sinasabi ngayon. Kasi wala naman talaga silang maayos na response. Saka, lagi lang nilang pinapaasahan tao na hindi na okay naman, na maayos naman, normal naman yung mga normal, pero hindi yan yung nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Kaya ang gusto na lang nila talaga, matapos ka na lang talaga Bangag. So kaya galing-galingan nyo lang, kasi kung ganyang maraming nananalangin at talagang gusto nang matapos ka sa kahit na anong paraan, delikado ka na talaga. Kahit ano pang pakulo nyo yan, pag natapos ka, tapos ka talaga. Kakaiba o buhay si Bangag. Alright? Yan, sabi ng iba na I think he's resting outside the country. Now, it's impossible that he will in the country with all the money he corrupted from the Philippines. Naku po, saan kaya nila nilagay yung mga perang yun? Apakadami. Una, mga kababayan, balikan muna natin yung kaya tayo nagtatanong, di ba ilang beses si Bangag nawawala, di ba? Dumudugo yung ilong. Yes. Tumutuloy yung sipon, hindi nararamdaman, yung gilagid niya, dumudugo and everything, mga ganyan. Tapos inamin ni Kulasa Castro, ni Saltic Castro, mga kababayan, na sabi nga, maximum level of pain. Actually, maximum of level. sinasabi nga natin yan, sukdulan ang pain niya due to diverticulitis na inamin naman nilang may sakit. So sabi nga ni kaibigan ko, shout out kay Spokes Harry Roque, na base sa 1987 Constitution, Article 7, Section 12. Kaya nga ang mga tao ay galit na galit kay Bangag. True. Bakit laging
bakit marami ang nagdarasal Yes. na si Bangag ay magurgur na? Kaya mag-ingat-ingat siya, maraming Anong nananalangin. ipinapahiwatig nating mga mamamayan? Kasi sukang-suka na dahil wala naman talaga silang napapanagot dito sa flood control Wala, dahil project sila ang na gusto nilang mananagot. kalimutan. Dahil sila mismo ang mastermind. True. Yun. Wala nang tiwala ang Walang taong bayan aasahan, sa walang kanila tiwala. dahil sa gobyernong Bangag, dahil nga dito hindi pa naman nauubos ang old supply ng krudo, ng Yes, gas, yan pa, oh. ng Tinaas na LPG kaagad nila. ay nakipagsabwatan na ang Talagang mga kinawawa sa nila ang oligarko. mga tao. Kaya ang mga tao sa krisis na nararanasan nila, sa kahirapan, and out of desperation, Gusto na lang mategi. last resort na lang ng tao, dahil hindi pa ayaw umalis ni Bangag dahil sa kabila ng dinisclose na ng kanyang kapatid na siya talaga ay adik kasi napupunan pa lang ng nanay niya, ay Grabe, addict no? na siya. So, ito yung reason kung bakit tayo desperate, kumbaga, desperado ang mga tao. Kaya gusto na lang, hindi pa nagre-resign, hindi Ay, malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit magkakasabwat mag-resign. sila. So, ang last Kahit resort na ng taong bayan matitegi na, ayaw is pang umalis sa sana pwesto, magurgur na lang siya or kukulamin ko Kapit na siya kapit. every 3 a.m. Ayan. Gagawin na natin yung online kulam na yan eh. Mm. Diba? At nagde-demand tayo ng what? Ng accountability Yes, transparency sa and mga pinagagawa accountability. nilang fake news. Sobrang sakit ang nararamdaman ng taong bayan Kawawa, na kahirapan. kawawa Kaya talaga nga yung ang mga last driver. resort na lang na sana magurgur na lang siya. Mm. Lalo na ngayon, tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin, lahat ang presyo ng lahat ng bilihin, din ang sweldo ng tao, hindi naman tumaas. Yes, true. Diba? So the reason why ang tao galit na galit. Kaya gustong-gusto na ni Bangag. Ay gustong-gusto na ng Si mga Bangag, tao na magurgur na mategi. si Bangag. Yun ang katotohanan dito mga kababayan. The reason why, isa sa tinitignan nating anggulo kung bakit RTVM lang ang nandoon. Yes, yung kahapon. Bakit hindi pinapayagan ang ibang Ay, yung araw ng mainstream Pilipinas. o paid media na mag-cover doon? Diba? Ano ibig sabihin? Public naman yun. Diba? Dapat maraming Taon-taon nakalive naman doon. may mga paid media na nagko-cover doon. Yes. Ang pinaka number one dyan, mga kababayan, kung bakit nililimitahan ng Bangag team o Bangag administration ang mga independent or paid Yes, dapat nga may vlogger man photographers lang doon eh. Kaso wala, ang vlogger para nila. sakaling tumulo na naman ang dugo ni Bangag sa buto niya o sa gilagid niya, sa utak niya, lumabas sa mga utak niya, kaya Grabe, nilang no? kontrolin ang Yes. video. Yan ang nakikita kung Baka- angulo pa wala nilang kayong i-black picture out lahat. na may Sila lang nawala ang may ng control malay ng yan. video para sakali na magkaroon ng aberya. Diba? Katulad nung sa Amerika, hindi nila na-control yun. Yes, diba? kakahiya. Tumulo ang sakit ni Bangag, hindi nga nalalaman, nakakahiya. Diba? At nalaman natin na talagang, alam natin na, hindi naman natin nalaman, talagang sinabi nila na may saltik. May sakit na nga ito si Bangag. May Yes. sakit, may saltik. So yun yung reason. So ayan, ang paulit-ulit at talagang tinatanong ngayon, buhay pa ba? O humihinga pa ba? O nategi na talaga tong Bangag na to? Kasi nga, kagagawan din naman kasi nila lahat eh. Nag-umpisa kasi yan dun sa picture, tapos dun sa mga video. Syempre, yung mga tao na wala lang sa kanila, palalagpasin nila yun. Pero dun sa mga taong nakaabang at nagbabantay dahil wala nang tiwala sa kanila, hindi din na pwedeng palampasin yan. Tapos yan nga, hindi nyo masasisi talaga yung mga tao na manalangin na talagang sana'y matapos ka na lang, mawala ka na lang, mategi ka na lang. Kasi nga, napakalabo naman na mag-resign ka, na ma-impeach ka, o umalis ka dyan ng kusa talaga at ibigay mo kay BP Sara. Wala dun eh. Wala talagang pag-asa dun. Yun nga, kahit matitegi ka na, may sakit ka na nga eh, kung tao kang mapagmahal sa bayan at talagang alam mo naman na hindi mo naman nakaya sa bagay. Dati pa naman, hindi na talaga daw siya yung nagpapatakbo ng Pilipinas eh, hindi talaga nila ginagawa. At ang matindi pa nga niyan eh, talagang ginagawa nila ang lahat para hindi makaupo si BP Sara. Paano pa kaya yan paano pa iisipin na mag-resign? Kaya nga, ang takbuhan na lang at talagang ang huling pag-asa na lang ng mga tao na talagang ikatutuwa nila ay mategi ka na lang, kuhanin ka na lang. Ganyan na kasama ang hinihiling sa'yo kahit sinasabi na masamang mag-isip ng ganyan, masamang ipanalangin yung tao na ganyan. Wala hindi mo masisisi kasi nga, hirap na sila, galit na yung mga talagang naghihirap na dahil sa mga pinagagawa niyo. Tsaka,
ano na, buong mundo alam yung nangyayari sa Pilipinas na ganyan, na may bangag ng presidente, na kurap, na sangkot sa, na siya talaga yung mastermind sa ganyan, hindi nyo na yan matatakasan. Alam nyo yung mga ginagawa nyo na yan, parang, nagtatagumpay man kayo ng pakunti-kunti, pero malapit na kayo sa finish line na matapos talaga kayo Yun na yung parang parang sumasakses naman kayo dun sa ibang mga ginagawa nyo, mga pambabudol nyo, pero parang hindi pa diretso dun sa line na gusto nyong mangyari. Parang ganun. Hindi kayo sinasang-ayunan ng tadhana dyan sa mga ginagawa ninyo. Pinapasaya-saya lang siguro kayo kasi masaya na naman talaga kayo. Ang dami nyo nang nakuha di ba? Mali-maleta ba naman? Akalain mo yung sinasabi dun sa sa inilabas ni Kong Mike na video ni voice record ni Saldico na taon-taon 100 billion talaga yung kay Bangag. Grabing pera. Diyos me, yung marimar, di ba? Saan nyo na yun pinaglalagay, no? Actually, hindi nyo naman madadala yan yung mga pamilya yun pa yung tatamaan ng mga karmang ginagawa nyo. Hindi kayo natatakot doon. Diba? Ngayon nga, kung hindi nyo naman talaga may itanggi na may sakit na yan warning na yan. Tapos hindi pa rin talaga kayo na umaayos, sasapitin nyo talaga yan. Tapos yun nga, pumunta ka pa ng New York na naman nang walang pasabi. Ano ba yun? Nakahiga ka na ba umalis? Kaya ganyan? Hindi nyo may itago. Sabi nga nung mga maitago nyo man yan sa sandaling panahon na lang. At ngayon taon na to tapos ka talaga. Marami nang nakakaramdam niyan. Kaya nga yung iba natataranta na rin talagang yung hindi na rin nila, siguro hindi rin na rin makatulog yung iba sa gabi, sa kakaisip na paano nga naman kapag ito'y nategi. Tapos talaga sila kasi wala namang magagawa magkakagulo kapag hindi nyo pinaupo si VP Sara na talagang alam nyo na pananagutin kayong lahat.